na namang mahalagang usapin pangkalusugan ang ating tatalakayin ngayong araw. Isang kondisyon na madalas tahimik ngunit maaaring magdulot ng seryosong banta sa kalusugan ng kababaihan at yan ang cervical cancer. At upang bigyan po tayo ng mahalagang impormasyon patungkol dito ay makakapanayin po natin si Dr. Verdes Galbo. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa mga ka-RSP natin sa Luzon. Magandang umaga na mayang buntag ka, maupay na kulop diyan sa Visayas, Mindanao at assalamualaikum sa mga kababayan natin. Good morning, Doc. Ano po ba yung cervical cancer at paano ito nakakaapekto sa kalusugan ng isang tao? Okay. Ang cervical cancer po is bukol or tumor po ng kwelyo ng matres. Okay, doon po dadaan yung baby. Sa ilalim po yan ng puwerta ng babae. Wala po yan sa mga lalaki. Baka hanapan nyo sa doktor niyo. Wala po yan. Sa babae lang po yan. Okay. Bakit kailangan importante itong pag-usapan natin? Kasi po ito, nakakamatay po ito. About 50% po ng mga pasyente na diagnosed nito is mamamatay po in the next 5 years. Dahil po, late po yung diagnosis. Okay, Doc, ano po ba yung mga karaniwang sintomas nitong cervical cancer na dapat bantayan ng kababaihan, lalo na sa early stage nito? Okay, so wala pong sintomas ang mga babae nito. Kaya kailangan natin magpa-screening po yung mga babae kasi once may sintomas na sila, yung discharge, spotting, after mag-contact, mag-bleeding or irregular bleeding, at lalo na pag may pain na sa puso or balakang, advanced disease na po yan, delikado na po yan. Kaya kailangan po magpa-screening maski wala kayong nararamdaman. Okay, ano po naman yung mga pangunahing sanhi o risk factors ng cervical cancer? May kinalaman po ba ito sa lifestyle o infection? Yes po, tama po kayo niyan. Ang primary po cause ng cervical cancer is HPV infection, human papillomavirus infection. Ito po isang klaseng sexually transmitted infection. Okay? Kaya nga, kailangan nating ma-check, masuriin natin, ma-screen natin yung infection nito para ma-prevent po. Kasi pag hindi po natin ma-prevent, delikado po yan, makakamatay po sa babae po. Mm-hmm. Well, Doc, paano nalalaman o nadidetect itong cervical cancer? Ano po ba yung proseso ng screening para dito? Okay, yung screening po, marami tayong tatlong type tayo ng screening. Yung pap smear, yung usual natin na naririnig before, yung VIA, visual inspection with acetic acid, at yung bago namin ngayon, yung pin-push ng DOH, yung HPV DNA testing. Ito po kasi may cell collection at saka yung doctor na gumagawa nito, mas accurate po kasi ito eh. Kailangan mas malaman natin kung may virus kayo at saka para pag may virus, positive po kayo, ma-check po kaagad. Okay? Yung recommendation po ng screening starts po at 30 years old up to 60 years old, especially yung HPV DNA testing. Pag negative po kayo niyan, kasi mataas yung accuracy, yung next screening niyo po is after 5 years. Okay? Pero po, kung positive, kailangan po ng further testing. Pero kung mag-pap smear lang po tayo or mag-VIA, kailangan po ng every 3 years po ng screening starting at 30 years old up to 65 years old po. Okay, so that's pap smear every 3 years, Doc. Ano po ang mga paraan para maiwasan ang cervical cancer? Malaking tulong po ba ang HPV vaccine? At yung nga yung nabanggit yun na mga regular check-up and tests. Yes po, kailangan po, ang malaki pong tulong yan kasi yan po ang tinatawag nating part of primary prevention. Okay, yung HPV vaccine, alam niyo ba na libre yan sa mga 9 to 14 years old sa health center natin? Kaya kailangan po natin, sabihin natin ang mga anak natin, babae, magpa-bakuna po doon. Okay? Kasi po, pag hindi po, mas better po yung response natin, yung response ng mga bata, kasi wala pa siyang exposure to the virus. Pag bigyan po sila ng bakuna 2 times, okay, that will be 6 months to 12 months apart. Pero pag bigyan na po yan, kailangan po ng 3 doses po ng bakuna po para prevention yan. So yung sinasabi natin, yung paano natin maiwasan, bakuna at regular screening or pap smear or HPV DNA testing po. Okay, Doc, itong regular screening, anong edad po ba ng babae dapat to ginagawa? At itong vaccine na ito, para sa anong age group din po?
Okay. Yung screening po, recommended po starting at 30 years old up to 65 years old. Okay. Pero pag wala kayong screening po or may mga high risk kayo, patuloy po rin screen beyond 65 years old. Yung vaccine, again, as mentioned, start po at 9 to 14 years old. May libre tayo lang sa ating health center. Pwede tayong dadaan natin yung mga anak natin doon. Pero pag beyond po kailangan pwede rin po magbakuna ang babae up to beyond 50 years old, pero 3 doses po ibigay. So again, 9 to 14 years old, 2 beses po yung bakuna. Beyond po niya, 3 beses po nagbigay ng bakuna. Oh, okay. Importante to, alam mo bakit? Oo. Lahat ng anak ko babae. Kaya kailangan ma-advisean ko sila. As early as 9 years old. Okay. Well, baka po may Yes mensahe po. kayo, Yes. Doc, sa mga kababaihan na natatakot po no, na magpasuri tungkol po sa cervical cancer. Okay, again, yung sabi nga nila, nasa iyo po yung beat, nasa iyo po yung buhay mo, kaya kailangan po kayo ng magpabakuna at pagpa-screening. Alam niyo ba na this May is the what you call Cervical Cancer Awareness Month. Together with our society, the POGS, SGOP, and PSCPC po, may tinatawag tayong National Cervical Cancer Screening that will be on May 22. Pero the whole month of May, may mga libre tayong mga screening. Yung tinatawag ng Yakap Center sa PhilHealth, yung sa government center, may libre po tayo na yan. Punta po kayo this May, kailangan po kayo magpasuri, may libre po pap smear, VIA, or HPV DNA testing po. So kailangan po, hindi po lang ito sa hindi po lang ito sa mga mababang yung capacity, lahat po ng mga babae is high risk. Okay, either kayo may kaya, walang kaya, kailangan po kayo magpabakuna at magpa-screening po. Well, maraming salamat po, Dr. Ferdes Galbo, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at panahon upang linawin ang mahalagang usapang ito tungkol sa cervical cancer. Maraming salamat, Doc.